Ang Lencois Maranhenses National Park, na matatagpuan sa estado ng Maranhão sa Hilagang Silangan ng Brazil, ay isang kamangha-mangha at kakaibang tanawin ng malalawak na puting buhangin na burol na may halong mga turkesa na freshwater lagoon. Ang parke ay may libu-libong freshwater lagoon na angkop para sa paglangoy. Napupuno ang mga lagoon tuwing tag-ulan at may iba't ibang kulay, hugis, laki, at lalim. Ang nakamamanghang mga buhangin at lagon ng parke ay resulta ng maselang ugnayan ng mga lagay ng panahon at geographical na katangian. Ang buhangin, na dinadala ng mga ilog tulad ng Parnaíba at Rio Preguiças, ay iniipon sa baybayin. Ang hangin ang humuhubog sa mga iniipon na ito upang maging malalawak na burol ng buhangin. Tuwing tag-ulan, naiipon ang tubig ulan sa mga lambak ng mga buhangin na bumubuo ng pansamantalang mga lagon. Ayon sa mga lokal, ang pangalang Lencois, na nangangahulugang mga kumot, ay sumasalamin sa pagkakahawig ng mga buhangin sa mga puting kumot na nakalatag sa tanawin. Ang parke ay kilala sa malalawak nitong puting buhangin, na burol na sumasaklaw sa lawak na 1,550 square kilometers. Ang mga burol ay umaabot sa taas na hanggang 40 meters, at lumilikha ng isang alon na pattern na parang kumot. Ang higit na nagbibigay ng kakaibang kagandahan sa Lencois Maranhenses, ay ang panapanahong paglitaw ng mga freshwater lagon tuwing tag-ulan. Pinupuno ng mga lagon na ito ang mga lambak sa pagitan ng mga burol, na lumilikha ng mga matingkad na asul at turkesa na pool na kapansin-pansin sa gitna ng puting buhangin. Ang mga lagon na ito ay pansamantala, at nawawala tuwing tag-init, kaya't nagiging isang mahiwagang tampok ang mga ito. Sa kabila ng tuyot na anyo nito, isang nakakagulat na iba't ibang anyo ng buhay. Ang mga lagon ay tahanan ng mga isda tulad ng wolffish, na nagbaon sa buhangin upang mabuhay tuwing tag-init. Ang mga migratory bird, reptilya, at insekto ay naninirahan din sa hamon ng kapaligiran. Ang mga halaman, bagamat bihira, ay may mahalagang papel. Ang mga matitibay na damo at palumpong ay tumutulong na patatagin ang ilang bahagi ng mga burol, na pinoprotektahan ang mga ito laban sa erosyon. Ang Lencois Maranhenses ay pinalilibutan ng mga alamat at folklore na madalas na may kaugnayan sa mahiwagang katangian ng pabago-bagong tanawin nito. Binabanggit ng mga lokal ang mga enchanted na nayon na nakabaon sa ilalim ng buhangin, ang espiritu na nagbabantay sa mga buhangin, at ang ahas tubig na nagpoprotekta sa mga lagon. Ang rehiyon ay tahanan din ng Lagoon of Desires, kung saan sinasabing maaaring bulungan ng mga manlalakbay ang kanilang mga hiling at magkakatotoo ito kung matutuklasan nila ang lagon na nakatago sa mga buhangin. Marami ang naniniwala na ang mga lagon mismo ay buhay, na may kakayahang baguhin ang kanilang mga posisyon sa magdamag. Binabanggit ng mga lokal ang mga kwento ng mga manlalakbay na sinundan ang gilid ng lagoon sa takip silim, ngunit napunta sa pagkawala habang tila lumalayo ang tubig mula sa kanila. Iniisip ng ilan na ang mga lagoon ay enchanted, gumagalaw upang protektahan ang kanilang likas na kagandahan mula sa labis na pagkalantad o pinsala. Ayon sa alamat, may isang mahiwagang lagon na nakatago mula sa karamihan ng mga bisita, kung saan maaaring magbigay ng taos-pusong kahilingan. Ang mga makakahanap nito ay kailangang pumasok sa lagon ng mag-isa sa bukang liwayway, bulungan ang tubig ng kanilang hiling, at kailanman ay huwag ipahayag ang lokasyon nito. Binabanggit ng mga lokal ang mga sinaunang nayon na nakabaon sa ilalim ng mga buhangin, nilamon ng gumagalaw na buhangin, matapos sumpain ng mga Diyos o Espiritu. Ang mga nayong ito ay sinasabing lumilitaw muli sa bihirang mga gabi ng kabilugan ng buwan, na nagpapakita lamang sa mga karapat-dapat na masilayan ang kanilang kagandahan. Ang Lencois Maranhenses ay isang protektadong pambansang parke na itinatag noong 1081, na nangangahulugan na ginagawa ang mga pagsisikap upang mapanatili ang natatanging kapaligiran nito laban sa labis na paggamit at panghihimasok ng tao. Gayunpaman, nahaharap pa rin ito sa mga hamon tulad ng iligal na pangingisda, pagmimina ng buhangin, at hindi reguladong turismo. Mahalaga ang responsableng turismo upang matiyak na mananatili ang parke para sa mga susunod na henerasyon.